Hello once again, and this is Arlene Calabson, official. If you did not yet subscribe to my channel, please subscribe to my channel. Maawa naman kayo, malooy kayo. Okay, so ang vlog natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung mga aspiring caregivers. Ano ang mga qualifications dito sa Israel? Yung mga gustong pumunta dito. So, aspiring caregivers. So, ito. For Luzon, Visayas, and Mindanao, caregiver through government-to-government process is still open. So, open po mga kapatid. So, ngayon, ito ang qualifications for caregiver bound for Israel. Sa mga nagtatanong, ito ay update lang nung last, I don't know the exact date, pero ito ang update nila. So, ito ang qualifications na hinihingi nila. So, qualifications for caregiver bound for Israel. Number 1, at least high school graduate. Tapos, number 2, 23 years old and above, and at least 5 feet tall. So, yung mga hindi pa 5 feet tall dyan, kumain na kayo ng mga ano dyan, yung pampatangkad. Joke lang. So, ito, number 5, is TISDA Training Certificate. So, kailangan natin ng TISDA Training Certificate in C11 with 760 hours. Okay? English speaking. At least, alam mo mag-English. Ako nga nandito ako, hindi ako marunong mag-English. Basta masipag ka lang, okay naman. Pero sa awa ng Diyos, kahit hindi ako marunong mag-English, nandito pa rin ako. Okay, so first time to work in Israel. At least ikaw ay first time to work in Israel. Hindi po pwedeng ikaw ay nanggaling na dito. Dapat, pag ikaw ay gusto mong pumunta dito is at least first time to work in Israel. 5 years contract. Ito pala, ito. Okay, 5 years contract. At least 5 years contract. Yung ano namin dito. Pero kami noon, nung hindi kami nag-apply as government to government, ang ginawa namin is, ang law noon at saka law ngayon ay iba po, magkaiba. Kami noon, nung dumating kami, as long as buhay yung alaga mo at magaling kang mag-alaga, as long as, ang sabi nila at least 5 years contract, pwede kang mag-renew yearly kung buhay at mahaba ang buhay ng alaga mo. Napakaswerte mo po pag ganun. So, clearance from NBI. Salary is around 77,320 per month. No placement fee. At least mga noon, they are asking for 2 to 5,000 caregivers needed. So, yun po mga kapatid. Yun po yung ano nila. So, after po nun, you have to go to POEA website for e-registration. Yun po ang next na dapat mong gawin kung gusto mong mag-apply dito sa Israel as sa government to government. Okay, PS, you cannot avail this program if your parents, spouse, or children already work or live in Israel. So, hindi mo maa-avail itong program na to pag andito yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo. You cannot avail this program. Ilagay natin yan sa ating isipan na bawal po dito kapag nandito na yung mga magulang mo or kapatid mo or anak mo. Next tayo. Nurses and physical therapists graduate, no need of TISDA training. So, yun po. Ito yung next na natin na kailangan. So, ito po mga kapatid. Those who want to enroll for TISDA training, NC11 caregiver, at least 760 hours, download TISDA app. Yun po ang gawin natin. Ida-download natin ang TISDA app. Okay. So, yun po. So, ang next natin ay caregiver applicants will go to government process. No more through agency application. So, ito na po ngayon.
government to government na po tayo. Hindi na po tayo dadaan sa agency. Okay? Ito ang isang paalala na mag-ingat sa mga nagpapabayad na mag-asikaso. Go straight to POEA. If you say something, say something. Okay? So, yun ang paalala sa inyong lahat na gustong mag-apply dito sa Israel. So, mga kapatid, yung mga nagtatanong sa akin, grab the opportunity. Kasi noong kami, ang binayaran namin noon ay $8,000 to $11,000 ang placement fee namin doon. And hindi pa kasali doon, mas lalo sa amin na galing sa Baguio. Hindi kasali doon yung transportation mo from Baguio to Manila, Baguio to Manila. Tapos yung tatawagan ka ng agency na sabi na, okay, baba ka for your medical, baba ka for this, blah, 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 blah. Napakahirap po noong time na kami ang nag-a-apply. Ang daming mga requirements, ang daming mga dapat gawin, ang hirap po noon kaysa ngayon. Pero talagang tiis lang talaga, tiyaga lang talaga sa training ngayon. Pero worth it naman kung wala kayong placement fee. Ganun lang yun mga kapatid. Kasi talagang if God's will, it shall be done. Pag yan ay para sa'yo, para sa'yo.